This time, Eric, umpisa natin ang ating talakayan at suriin natin, himayin natin ang nangyaring naturang hearing dahil importante na malaman natin ng ating mga kababayan kung paano binabalanse ang mga bagay na ito. Question, are we going to show at some point the video that Yes, was in we can show first. Yeah. We can have this video of... Kasi binuksan natin ito with Attorney Mark Tolentino, and probably later on, if Attorney Rolex Suplico can join via Zoom sa interview na ito, sapagkat hindi na po franchise ang pinag-uusapan nung nakaraang Friday, kundi personal attacks. Hindi lamang sa Angkor, kundi laban kay Pastor Kibuloy, at na hindi naman related sa topic. At kung makikita nyo, sinabi ni Congressman Tambuntin, Attorney Mark Tolentino, with due respect to the committee chairman of the Committee on Franchise sa Congress, na ililimit lang ang pagtatanong at pag-uusapan at mga questioning, deliberation dito sa purpose of review, ulitin natin review of the franchise kung may mga violations ba ang SMNI at ang mga anchors nito at ang pamunuan o management. Ngayon, nang magkaroon ng pagkakataon na magsalita at maghayag si Franz Castro, who is a known CPP, NPA, NDF identified by us as operative, na hindi nga niya kami hinarap, umiiwas siya, hindi nga tumitingin sa amin. Kasama ang NPA recruiter na si Raul Manuel, identified by more than 10 witnesses in the Senate earlier. Hindi rin siya nagantay sa amin ni Ma'am Lorraine, umalis siya. Hindi na franchise ang tinatanong nila Attorney Mark Tolentino kung hindi patungkol na sa mga personal na mga kaso na isinampa kay Pastor Kibuloy. At pinapalabas nila na marami ding kaso isinampa sa SMNI, pero nang tinignan natin, sila din pala ang may gawa itong CPP, NPA, NDF. Now, Brother Franco, on the question of jurisdiction, authority of the committee and Congress as oversight body, and question of equal protection under law, due process at iba pa, press freedom, Attorney Mark, maaari mo bang ipaliwanag sa mamamayang Pilipino kung ano po ang mga kaganapan na ito sa punto de vista na isang abogado? We need to study yung tinatawag na constitutional provision ng legislative inquiry. Nakalagay kasi doon that the Congress or any committee of the Congress can conduct investigation but in aid of legislation. So in aid of legislation, it means may basihang batas na gagawin. The second, yung mga resource person, the rights of the resource person should be respected. Very clear yan. So, should be respected. Walang personalan, walang focus lang tayo sa topic. Kasi, ang nakalagay kasi sa batas about the jurisdiction ng Committee on Franchise, focus lang sa Committee on Franchise. Focus lang sa issue on franchise. Hindi kasama doon yung issues about mga kaso, issue about sa DFA, issues about the Department of Foreign Affairs, but focus lang sa issue about franchise of SMNI. Na malinaw na sinabi at inihayag ng chairman of the committee pero hindi sinunod ng mga operatiba ng CPP, NPA, NDF at ilang kaalyado nila. Lumagpas na doon sa usapin na yun, Attorney Mark. Lampas na. The second, yung tinatawag na due process clause. Yung due process clause, ano ba ibig sabihin ng due process? Ang ibig sabihin doon, yung mga congressman should act like Caesar's wife beyond any reproach. It means they should act they should have a cold neutrality of an impartial judge. Ang tanong diyan, hindi ganoon ang nangyari. Kung hindi, guilty ka na SMNI. Sagutin mo kami, bakit hindi ka guilty? Hindi ganoon. Because the very principle of the due process and yung press freedom and yung tinatawag na democracy and republican government, yung the one who alleges, siya ang may obligasyon na magpresenta ng ebidensya na guilty yung isang akusado or isang respondent. Yung respondent is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. So sino yung nag-complain, sino yung nag-allege, sila ang magpresenta ng ebidensya. In this case, hindi. Guilty na ang SMNI, mag-present daw tayo ng ebidensya na hindi tayo guilty. And that is in violation of due process. So yun ang pinupunto mo kasi ang binabanggit nila Ma'am Lorraine, no, Brother Franco, ang mga kababayan, Attorney Mark Tolentino, na parang naglabag na tayo at tinusgahan na at parang pinag-uusapan na lang kung kailan i-revoke ang franchise. Inag-hearing pa sila Attorney Mark Tolentino na ang layunin lang naman pala nila doon ay ipahiya ang mga resource person, i-deny ang constitutional right. Sa tingin mo ba, Attorney, yung pag-refuse na bigyan kami ni Ma'am Lorraine ng abogado, mismo ng Chairman Tambunting,
ng komitiba at pati ni Congressman Suarez na may halong pananakot. Pag upo ko pa lang, tinakot na ako ni Congressman Pimentel. At sinabihan niya, alam mo ba kay Eric, na pag hindi ka sumagot ng totoo dito ay maaari kang masight ng contempt at ikaw ay makukulong. Kaupo ko pa lang, attorney, at idininay nila kami na lumapit sa inyo dahil kayo ang mga abogado na nandun. How do you look at that situation? So, violation ng right to counsel. Don't forget, ang kasama kasi sa due process, you have the right to counsel. Question, attorney. ha? Yeah, yes. Because they said, no, we wanted to sit near you, di ba? Kasi kayo yung mga abogado namin. But they said... Ayaw nila na tumabi tayo. Magtabi tayo. Ayaw nila, very very clearly. But they said, no, over and over, this is not a court of law. Ganon. So what do you think? Pagka ba outside the court of law, I don't need a lawyer anymore, even though I want one? Ang due process ba applicable lang ba yan sa court of law? Ayun. Or is it applicable in any transactions in the government? Kasi ang due process is one of the limitation of the power of any government agencies, including Congress. It means, ma-congressman yan, ma-courtman yan, or even administrative agencies, may right to due process ang lahat ng tao. Kasama tayo doon bilang isang mga resource So person. mandatory yun, attorney? Yes, right to due process yan. Ibig Because sabihin, it is a constitutional guaranteed right. constitutionally guaranteed right, and hindi lang constitutionally guaranteed right, and the mere fact that the Philippines is a democratic and a republican country, kasama doon ang due process and equal protection clause. Ang palagi nila sinasabi, nagtago daw tayo sa tinatawag na disclaimer. Don't forget, nakalimutan Let's say yata. that disclaimer, attorney, para our yes. viewers can understand what you're saying. No? Mas maganda i-play yung yung ibig sabihin ng disclaimer, Franco. Ano yung ibig sabihin ng disclaimer ng SMNI? Ano yung sabi na ng disclaimer natin is that the views? SMNI, the views is not, we don't, there. Basahin The views natin and opinions expressed by the program host or guest do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio, DZAR 1026 Manila, Suarez Sug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. So, they were saying, nagtatago tayo dito. Palusot natin ito. Actually, ginagamit yan hindi lang ng SMNI. Yes, all. Lahat ng mga media establishment may mga disclaimer. Yes. And ang yung disclaimer kasi, as long as walang nag-declare ng court of law that is illegal, kung walang nag-declare ng ganon, there is a presumption that it is legal. So it means, habang walang batas, kung sabihin natin doon na kailangan kung sabihin nila, bawal ang disclaimer ng SMNI, violation ng Equal Protection Clause yan. Kung bawal ang disclaimer ng SMNI, dapat lahat ng station, bawal ang disclaimer. Correct. Hindi lang ang SMNI. Otherwise, there's again violation of the Equal Protection Clause ng ating saligang batas. Klaro. They also kept on saying, no, that I found really strange that maraming kaso daw ang SMNI, Okay. maraming kaso. But attorney, ang mga media corporations, that's part of the 'di ba, na part ng mundo nyo talagang may mga demanda kayo, Okay. 'di ba? So okay, could you please Yung kaso, sabi nga ng ating batas, in fact, is part ito ng tinatawag na due process. Okay. That's why very clear na na-violate yung due process ng SMNI. Bakit? Yung tinatawag na maraming kaso ang SMNI. Ang SMNI lang ba ang may kaso? And second, is kaso equivalent to guilt? guilt, yeah. Is allegation equivalent to guilt? Hindi. Kung may kaso man, is it final and executory na? Wala. Or pending pa lang yan? Correct. And pending pa, ibig sabihin, mag-present pa tayo ng ebidensya, yung nag-complaint, mag-present pa ng ebidensya, habang wala pa yon, hindi pa final and executory, allegation pa lang yan. Correct. So, pag allegation ang pinag-uusapan, hindi pa final and executory, wala pang ibig sabihin na guilty or na violate ang any law ang SMNI. So, yun ang ibig sabihin ng allegation is not equivalent to guilt. To guilt. So, Attorney Mark, pwede ba natin ma-play, Frank? Yes. Itong abusado na postura Yes. ng CPP-NPA operative na si Franz Castro na ginamit niya ng pagkakataon para atakihin ang perceived niya na owner daw ng SMNI na wala naman sa legal documents at wala naman Yes. sa mga official documents of report na si Pastor Kibuloy, at parang pipigain ka pa niya si Atty. Soplico kung bakit daw na nandyan pa
si Pastor Kibuloy sa Pilipinas at hindi pa tino-turn over ng gobyerno ng Pilipinas doon sa Estados Unidos sa FBI, na alam natin na itong grupo na ito ng CPP, NPA, NDF patagal ng init na init kay Pastor at sa SMNI mismo dahil na ibubulgar ang kanilang mga ginagawang pagwasak sa ating bayan. Can we play? Eric, sandali. Before i-play ha, pwede ba magtanong sa'yo, Eric, no? Ma'am, sige. Kitang-kita naman na ang CPP, NPA, NDF na si Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas, noon pa nila gusto talagang patahimikin ang SMNI. Noon pa yan, ano? So, bakit, Eric, gaano kahalaga ang katotohanan na masampal sa muka o malaman ng ating mga kababayan, gaano ka nakakatakot yon sa CPP, NPA, NDF pag nalaman nila ang katotohanan tungkol sa CPP at yung mga prente nila? Yes, ma'am. Thank you for that question. Mga kababayan, hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko. Sa SMNI lang po nabubulgar ang iba't ibang mukha at modus operandi ng CPP, NPA, NDF. Ang kanilang pangungutong, ang kanilang paggamit ng NGO, ang paggamit nila ng party list, paggamit nila ng front organization sa pagre-recruit ng kabataan. Ang lahat ng ito, Ma'am Lorraine, Attorney Mark Tolentino, and Brother Franco, ay nagkaroon ng malaking epekto sa kamulatan ng mamamayang Pilipino. Bumagsak ang kanilang influence sa mass base, committed at naging manipis ang recruitment nila, at gumalaw ang gobyerno, lalo na po ang Anti-Money Laundering Council, Anti-Terrorism Council, para masimulan po ang pagpapatupad ng mga batas kagaya ng Anti-Terrorism Law or Anti-Terrorism Financing Law. Dahil dito, napakalaki ng epekto sa buong operations ng CPP, NPA, NDF. The reason, na galit si Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas at mga kagrupo nilang urban operatives sa patuloy na pag-broadcast. Remember, Attorney Mark Tolentino, Brother Franco, and Ma'am Lorraine, sa tanong niya ni Ma'am Lorraine, last year pa po or 2021 pa, patuloy na nagpa-file ng mga resolution ang SMNI sa kanilang paglabag daw namin dito sa red tagging na wala namang katotohanan sapagkat ang Supreme Court na ang sumita sa kanila that there is no such thing or any legal definition of a crime called red tagging. At ulit-ulit nilang sinasabi na na-endanger daw sila dito kapag ina-identify ang kanilang urban operatives. Ano ang na-endanger talaga? Yung in buhay reality? daw nila. Pero sa totoo lang, na-endanger sila dahil pwede na silang mabulgar at habulin ng batas at ang mga mamamayan at iba't ibang sektor na kanilang ini-infiltrate ay nagkakaroon ngayon ng kapasidad na ma-identify sila. Correct. Kaya, Attorney Mark, babalik ako doon sa aming tanong ni Ma'am Lorraine sa iyo at pagpapaliwanag na hindi tumutugma sa oversight function ng committee ang personal na mga atake sa mga individual na wala namang kinalaman na sa franchise or sa press freedom advocacy which is guaranteed to SMNI and its anchors. Subalit, gustong palabasin ni Franz Castro na ang ating organisasyon, kagaya ng sinasabi ng CPP, NPA, NDF, ay dapat walang franchise sapagkat ito ay involved sa pagbubulgar sa communist terrorist operations for which itong mga taong na kagaya ni Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas ay involved. How do you look at this, Attorney, na sa next hearing, ipinatawag pa nila pati ang Department of Justice, ang Department of Foreign Affairs na wala namang kinalaman sa franchise natin? Second, abuse of authority, abuse of discretion, lack of jurisdiction, amounting to excess of jurisdiction. Bakit? Very clear kasi doon na yung tinatawag na Committee on Franchise, mag-focus lang tayo sa franchise. Ayun. Mag-focus lang tayo whether or not there is violation or of any provisions in the SMNI franchise. Doon natin mag-focus. Huwag na tayo mag-focus sa iba kasi out na sa jurisdiction, out na sa authority ng Committee on Franchise. So, yun ang kailangan natin malaman. And second, hindi nga nila alam yung tinatawag na one-person corporation or corporation sole, i-compare that to sole proprietor. Akala nila yung SMNI parang sari-sari store. Pero ang may akala niyan ay si Franz Castro. Oh, So Franz doon mo Castro. makita talaga, pul-pul talaga ito si Franz Castro. Yes, Mababang pul-pul. kalidad talaga. Wah! For the second time. Wah! Round yun. Yun lang pag kahirap-hirap ninyo. Ay, sus Mariusek, where are your neurons? Where are your synapses? Kasi akala niya, yung sole proprietor, parang nagbebenta tayo ng mga sari-sari store doon. Hindi naman tayo, SMNI, hindi sari-sari store na DTI or sole proprietor Sole lang. proprietor lang. Ang SMNI is a trademark.
Iba ang trademark sa juridical personality of SMNI. Ang juridical personality of SMNI, Suarso Suarso. Media Corporation. Ang SMNI, it is a trademark registered under Intellectual Property Office. Okay. And very clear, nakalagay po sa SAC. Suarso Media Corporation doing business under the name and style of SMNI. Oh, so very klaro. clear yan. Ibig sabihin, ang SMNI is not a corporation, it is a trademark. Ang Suarso Media Corporation, yun Yun ang korporasyon. Yun ang korporasyon or may juridical personality. At nahirapan dito si Franz Castro na intindihin sapagkat ang target niya ay hindi naman po ang mga anchors lamang. Ang target nila dito, mga kababayan, ay mismo ang sinasabi nilang may-ari ng Suarasog at ng SMNI na si Pastor Kibuloy. Kaya pati mga kaso na walang kinalaman at pati si Pastor na hindi naman siyang nagmamay-ari ng SMNI o ng Suarasog ay hinahabol nila ni Franz Castro at pinabayaan ito ng komitiba. Pero Eric, bago ka magpatuloy, Eric, Ma'am Lorin, i-play mo na daw natin ang Okay, video. okay. Oo. Yes. At, Brother Franco? Yes, mga kababayan, panoorin po muna natin ang video na ito ng sa gayon. Na hindi nila pinapalabas, no? na sa hindi nila Congress. pinapalabas. Ngayon na po ay ating uulitin at ating hihimay-himayin. Panoorin po natin to. Iyon. Here in our next meeting, Mr. Chair. Okay. Yes, Mr. Chair. Okay. Okay, thank you po. But he is in Dubai now, so we can we ask for maybe 2 weeks or 1 week from now? Yeah, okay. Sige. You said at present, Kibuloy is the honorary chairman of SMNI, right? Kasi yes. sinabi mo kanina. Yes, Mr. Chair. Okay. So as an honorary chairman, ano po yung role niya sa SMNI? It's just a symbolic, Mr. Chair. Okay. Symbolic chairman. So wala siyang control. No function, No control. no day-to-day decision of the corporation. Okay. And sinabi mo rin kanina, Mr. Chair, that Kibuloy is a black timer din. Yes, Mr. Chair. Yeah. In fact, I can present, Mr. Chair, right now a receipt that the Kingdom of Jesus Christ is a black timer of SMNI. So are you aware of the case that Pastor Kibuloy is in the ano? At in fact, he is considered as the FBI most wanted FBI for serious crimes. Are you aware? The SMNI, are you aware po? Per news, yes, I'm aware, but I have no personal knowledge. Who has a personal knowledge? I am not the lawyer of Pastor Apollo Kibuloy with respect to that case. So hindi mo alam yung kaso. Yes, Mr. Chair. How about President Marlon Rosette? Do you know the case of Pastor Kibuloy? You can read it anywhere. You can read it in the news. Hindi yan yung sagot na tinatanong ko. Do you know the case of, wag ako yung tanungin mo, Yes, Your Mr. Honor. Marlon Rosette? Yes, Your Honor. Ang tanong ko, are you aware of this case ni Kibuloy? Yes, Your Honor. Okay. How about Attorney Rolex Silpic? Attorney Rolex? Hindi ko mabasa. Well, Your Honor, I read about it. Yes but, or no? Are you aware po? Yes or no? Well, I read about it, so yes. Okay. But I'm not So, a lawyer yun there. naman po. I don't even know. So hindi ko po tinatanong kung kayo po yung lawyer. Tinatanong ko lang po. Okay. So ito po yung fact, no? So the string of charges filed against them, including Kibuloy, by prosecutors in Los Angeles, California, include conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, marriage, fraud and misuse of visas, bulk cash smuggling, promotional money laundering, concealment money laundering, and international promotional money laundering. So yun po yung case, okay, na final sa kanya doon sa Los Angeles. So with this, Mr. Chair, maybe in the next meeting, I would like to, we would like to invite the DOJ and the DFA as regards dito sa case. Kasi alam natin ang SMNI, dati sinasabi nila ang Malinaw mga kababayan, hindi pa po guilty si Pastor Kibuloy.
Anybody can, mga kababayan, hindi po guilty si Pastor Kibuloy pa. Anybody can file cases, proseso ng batas yan. Sabi ko nga, allegation is not equivalent to guilt. At wala pang trial. Wala pa. 3 years na. Hindi nga nagta-trial dahil walang ebidensyang prosecution sa Amerika. Attorney Mark, hindi si Pastor Kibuloy ang issue dito. Subalit itong notorious na operatiba ng CPP, NPA, NDF na si Franz Castro ay gusto niyang litisin si Pastor Kibuloy sa committee hearing Yes, tama. sa Kongreso. At nang makita ko ngayon ang footage, nagkamali pala ako, Ma'am Lorraine. Akala ko wala na si Raul Manuel. Nandun sa gilid niya, yun ang dapat litisin. Kasi ito ngayon ay pumapasok, 7 ang testigo sa Senado na nagsasabi na siya ay pumasok at nag-integrate, nag-immersion sa NPA sa Mindanao at nagre-recruit ng kabataan para gawing NPA at namamatay ang kabataan bilang NPA. Kaya pala nakatalikod siya, hindi siya nagsasalita at hindi siya umaharap sa amin ni Ma'am Lorraine. Attorney Mark Tolentino. May comment lang ako. Ma'am, angay mo microphone. I'm sorry. So, Eric, Attorney Mark at Franco at mga kababayan, no? Buti pa nga si Franz Castro, nagtrabaho siya. Kasi trabaho niya maging operatiba ng CPP. Ang talagang isulong ang ayenda nila. At saka syempre, ang kakaawayin nila si Pastor, no? Kasi yan talaga yung tinik sa ngalangalan ng mga komunistang teroristang ito. Pero ito si Raul Manuel, hindi nagtrabaho nung Senate, nung congressional hearing. Tahimik lang siya nung nandun na kami ni Eric. Oy Raul, operatiba ka ng CPP, magtrabaho ka. Wag naman si Franz Castro lang ang pinatrabaho mo. Eric, could you explain that muna, no? Bakit naman napakalayo ng usapan, biglang ginanya ni Franz Castro kay Pastor? Ano ba ang trabaho ng operatiba ng CPP, NPA, NDF at yan ang ginawa ni Franz Castro? She converted the committee hearing into their personal propaganda attack Yes. against persons that they perceive to be their enemies Yeah. ng CPP and PNDF. Tinira niya rin dyan si Pangulong Duterte Yeah. na wala namang kinalaman sa franchise. Yeah. Dahil black timer yun. Anybody can do a black time show. Hindi naman si Duterte ang iniimbestigahan. Hindi naman si Pastor. Pangalawa, ang purpose talaga dyan ni Franz Castro at ni Raul Manuel at ng grupo nila is not to bring justice to their perceived abuse of rights, but to bring on the propaganda on the floor so that it becomes legitimately relevant kapag kinover sa isang official proceedings ng Kongreso na hinahayaan ng Speaker of the House at ng committee sa franchise. Attorney Mark. Yeah, wait again, Oh. just a side note lang because my father was in Congress for the longest time. So, this is what I mean. Dito ako nasasaktan na nakikita ko na kinakalagkad dito mga komunistang teroristang ito ang buong Kongreso. Yes. Siyempre, they see each other as colleagues now kasi nandiyan na sila sa loob. Pero nakita nyo, binababa nila ang kalidad ng Kongreso Yes. dahil nandyan sila by the mere presence of these communist terrorists inside Congress. Yan ang ginawa nila sa ating mga institusyon. At dapat niya sila patalsikin, sila ang ilitisin, sila ang imbestigahan. Attorney Mark, did you find it fair Very unfair. na litisin si Pastor doon? Let's go back to Go. basic, Eric. So, ano ba talaga ang basis na yung ginagawa ng mga congressman na yan? Ang basis nila, nakalagay po sa ating saligang batas, yung Go. power of legislative inquiry in aid of legislation. Ang tanong dyan, is it in aid of legislation kung makikialam sila about sa mga judicial process doon Yun. po sa ibang bansa? Hindi. Ano bang kinalaman ng Congress ng Pilipinas sa judicial investigation, judicial procedure doon sa ibang bansa? Correct. Wala. It means grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of that congresswoman. Anong pangalan nun? Franz Castro. Si Franz, Ka CPP, Franz. NPA lover Oh, Castro. yun, siya Na yun. pinayagan ng komitiba ni Congressman Tapos Tambuchi. nagakyat tayo ng kamay, hindi tayo pinapansin. Yes. So ang ginagawa ko, napilitan tayo, pinindot ko yung microphone, At nagalit sila. sinigawan naman ako nung isang matandang congressman na yan. Oo. So, yun ang problema. So, ang tanong dyan, to be a good congressman or to be in a good investigation, kailangan you should not only be impartial, but must appear to be impartial. Yeah. Iba yung impartial, but must appear to be impartial in this case. Are they impartial? Or are they biased? Obviously. Very biased. Biased. So it means violation na ng tinatawag na Oversight due function. process clause, violation